Kasi sabi doon, without holiness, you cannot see God. Kaya kailangan malinis ang puso natin. Amen? Number 3, shoes of the gospel of peace of God. Isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kahit suot na ng isang sundalo yung kanyang baluti, yung kanyang sinturon, nakaredy na ba siya? Makipaglaban? Hindi pa rin. Wala pa siyang sapatos eh. Saan kayo nakakita ng sundalo na kayapak habang nakikipaglaban? No? Nakita natin yung mga sundalo natin, mga nako-combat shoes, di ba? Mga naka-combat shoes sila. Dahil ang sapatos ay bahagi ng kasuotang pandigma. Yung sapatos na kasi kaya kailangan ng mga sundalo noon for protection, ano? Kasi maraming yung mga kalaban naglalagay ng mga mina, yung matutulis na kahoy, na kapag nayapakan ng isang sundalo, nasusugatan agad siya sa paa. At alam natin na kahit anong galing ng sundalo, pag may sugat na siya sa paa, mahihirapan na siyang lumaban, di ba? For protection. At for stability din, ano? Stability. Kasi pag wala siya yung kung ay sapatos niya, yung palang sapatos ng sundalo, meron pala siyang metal. Parang ngipin nangyari sa metal na kumakapit sa lupa. Para kumapit sa lupa, para hindi ka kaagad madulas. No? Eh ano nga bang mangyayari sa isang sundalo kung ang sapatos mo'y madulas? Eh, madali ka agad matutumba at yun ang hinihintay ng kalaban. Ang sapatos nila ay makapal ang swelas. Tapos may metal siya na parang ngipin na kumakapit sa lupa. Parang football shoes, nakakita na kayo ng football shoes? Meron siyang pang gano'n, no? Yun ang kailangan sa atin, mga sundalo. Opo, yun. Yun ang for protection, for stability, para hindi madulas agad ang isang sundalo, no? Sabi nga doon, ano ang kaugnayan nito sa atin? Yung shoes, sabi nga sa atin, ang sapatos ay bahagi ng kasuotang pandigma. Tayo din po, ang sapatos ay ang magandang balita. Hindi makakarating ang magandang balita kung sapatos lang. Kailangan itong isuot. At tayo yun, mga kapatid. Bahagi tayo ng misyon ng ating Panginoon. Ang misyon niya na naiwan, misyon natin. Yan ang magandang balita na dapat natin ibigay